There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Mga kabayan, matapos ang halos 2 buwan na paghihintay ng grupo na mga complainant para sa impeachment dito kay BP Sara Duterte, tuluyan ang na-impeach si BP Sara kahapon sa Kamara, kung saan ay nakakuha ng 215 na boto mula sa mga mambabatas. Ito ay sobra-sobra pa sa kailangan na 103 na boto. Dahil dito umaasa ang mga nagsuno ng complaint na agaran itong diringgin dyan sa Senado para tuluyan ng mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Sa dulo naman, pag malaki ang suporta ng taong bayan, the Senate will have to yield to the will of the people. We hope that the President will not stand in the way of accountability and justice. Kahit one ground lang, only one ground needs to convict. Pag one ground lang ang impeachment na itatakel, kaya ng Senado yung 2, 3, 4 weeks na i-try yun bago magpalit ang bago mag-end ang term nila by June 30 of 2025. It will be historic events. It will be the first impeachment of a sitting Vice President of the Republic of the Philippines. When the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Samantala, ayon naman sa isang senador, bagamat natanggap na nila ang kopya ng mga pirma at complaint laban kay BP Sara, hindi naman agad-agad na bibigyang pansin ito dahil may mga proseso pa rin sila na dapat sundin at posibleng sa June 2 pa ito maumpisahan. Hindi, priority ang impeachment, pero siyempre you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or ano. Normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Daw against this. May narinig ba kayo Wala rin ako narinig. Walang ganong usapan. Lalo na yung coup, di kailangan ng session before mag-coup, di wala na. Para nga daw to counter, ang ilagay yung medyo friendly force kay... June 2 na rin. Whatever coup, kung meron man June 2 na yan na mangyayari, hindi na ngayon. Wala, imposible. Sa isang panayam, sinabi ng isang abogado at political analyst na si Attorney Domingo Cayosa na dapat agarang aksyonan agad ito ng Senado ay na rin sa alituntunin ng saligang batas. Ipinaliwanag ni Domingo ang mga dapat sundin na proseso ng Senado sa oras na matanggap na nila ang reklamo mula naman sa Kamara. Meron ho bang sinasabi sa batas na panahon or timetable na kinakailangang sumunod ng Senado kung merong na-submit o na-transmit sa kanila na impeachment complaint laban sa isang impeachable official? Meron ho. At malinaw sa ating Constitution, Article 11. Kasi yung impeachment po, yan ho ay nasa article and accountability of public officials. Wala ho sa political provision yan. Nakalagay ho doon na pag tinanggap na naisubmite ang impeachment complaint ng House of Representatives sa Senado, ang nakalagay doon, trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig ho sabihin, simulan kaagad. So, ang gagawin ng Senado, ipapadala, tatanggapin nila, tinanggap na nila kaninang hapon, at sasagutin si VP Sara within 10 days. After that, magsisimula na ho yung hearing o yung trial at nakasaad mismo dun sa rules ng Senado ang impeachment na araw-araw yan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng pag-impeach ng Kamara dito kay BP Sara Duterte, papasa kaya ito sa Senado? At tuloy na kayang masisibak sa pwesto itong si BP Sara Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Higit pa sa kinakailangang requirement na 1/3 ng kabuang bilang na 306 House members ang nag-endorso sa ika-4 na impeachment complaint kanina. Nasa 102 lamang ang hinihingi, subalit 215 ang sumang-ayon, kaya diretso na ang reklamo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Bukod dito, 11 kongresista ang itinalagang prosecutors para sa impeachment trial. Partikular na sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, General Santos City Representative Loreto Atcharon, 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan, Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Ang ika-4 na reklamo ay may 7 articles of impeachment, matinding paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Nagkasaad sa grounds of impeachment na hindi akma para sa public office si VP Duterte, kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Dagdag pa rito ang umano'y pag-contract ni VP Duterte sa isang assassin at pagpaplanong patayin o i-assassinate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady at Speaker of the House. Kasama rin sa dahilan ang maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Matatag ang ebidensya, and ang ebidensya mismo nanggaling sa respondent o sa kinasuhan. These are very grave and serious offenses against not only the President, but it's a violation of the Constitution. So ilalatag po yan ng prosecution team, and I'm confident we have a strong case for impeachment. Galing yan sa investigation mismo ng House of Representatives. Kaninang umaga, nagkaroon muna ng pagpupulo ang mga kongresista. Blanco ang mga kawani ng media kung kabilang ba sa pag-uusapan sa meeting ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ilan na nagsabing nagkaroon lamang ng caucus, ang iba naman ay political party meeting umano o kaya ay fellowship. Yan po ang hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon. Wala pa rin kasi kaming alam when we were called to attend. I just received the message. When did you receive it? I am not yet aware because the message was a little vague. Itinuturing naman ng mga complainant at endorser ng unang 3 impeachment complaints na makasaysayan ng araw na ito dahil sa wakas nila, mapapanagot na si VP Duterte sa pag-abuso sa kapangyarihan bunsod ng questionableng paggastos sa confidential funds nito. Inaasahan ng mga ito na magkakaroon ng conviction kay VP Duterte sa Senado. Hindi naman ibig sabihin na in-impeach na si VP Duterte dito sa Kamara, sick na siya sa pwesto. Kinakailangan muna niyang makonvict sa impeachment court o sa Senado. At kung tuluyan nga siya makoconvict, ay sick na siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Limited na lamang yung oras para gawin yung paglilitis kung mai-impeach ba o hindi si VP Sara. Kung sakaling hindi matapos sa 19th Congress, Rosalie, ito ba ay magiging eligible pa rin para sa 20th Congress? Alam mo, Monica, yan din ang tanong, hindi lang ng mga media, kundi ng mga mambabatas kasi ito yung unang pagkakataon na inihain ng isang impeachment complaint sa ganitong pagkakataon na alam naman natin na sa June 2 na muling babalik ang sesyon ng Kongreso at sa June din, after 2 weeks ng session ay matatapos na yung 19th Congress at tatawid na sa 20th Congress. So hindi talaga natin alam kung ano ang kahihinatnan nitong impeachment complaint at hindi pa rin naman natin alam at hindi tayo nakatitiyak kung ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito. Sila ba ay agad na bubuo ng impeachment court? At sila ba ay agad nilang didinggin itong impeachment trial na ito sa gitna ng kinakaharap natin na election season dahil May
2025 ay midterm elections na at marami sa mga senador ang tatakbo. Yun ang tiwala naman yung mga endorsers ng impeachment complaint, particular na si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, yung endorser ng unang impeachment complaint dito sa Kamara, na ditinggi ng Senado kung ano ba yung clamor, kung ano ba yung panawagan ng taong bayan, kasi nananalig sila batay sa mga lumabas na mga survey na maraming tao o mayorya ng publiko ay sumusuporta sa impeachment laban kay VP Duterte. So, yun yung inaasahan nila na makikinig umano yung mga senador sa panawagan ng taong bayan. Oo. Pagka ganun ba, attorney, sabi kanina nag-adjourn na raw ang sesyon ng Senado pero hindi na-discuss, hindi natalakay yun hong impeachment complaint against Vice President. Pwede pa hubang umusad yun? Pwede ho, sapagkat yung adjournment ho naman ng session nila dun sa kanilang legislative duties. Yung impeachment ho kasi, non-legislative function yan ng Senado. Kasi nga, hindi sila mambabatas, kundi they sit as the impeachment court. Sila yung magdidinig, magiging juez sila kung guilty or not guilty ba yung nasasaktan. So meron ng jurisprudence yan, yung Pimentel case na kung saan sinabi ng Supreme Court, iba yung legislative function ng Senado dun sa kanilang non-legislative function. So hindi ko naman nag-end yung non-legislative function nila. Kagaya ng pagiging trabaho nila bilang impeachment court. Meron ho bang sinasabi sa batas na panahon or timetable na kinakailangang sumunod ng Senado kung merong na-submit o na-transmit sa kanila na impeachment complaint laban sa isang impeachable official? Meron ho. At malinaw sa ating Constitution, Article 11. Kasi yung impeachment po, yan ho ay nasa article and accountability of public officials. Wala ho sa political provision yan. Nakalagay ho doon na pag tinanggap na naisubmite ang impeachment complaint ng House of Representatives sa Senado, ang nakalagay doon, trial by the Senate shall forthwith proceed. So ibig ho sabihin, simulan kaagad. So ang gagawin ng Senado, ipapadala, tatanggapin nila, tinanggap na nila kaninang hapon, at sasagutin si VP Sara within 10 days. After that, magsisimula na ho yung hearing o yung trial at nakasaad mismo dun sa rules ng Senado and impeachment na araw-araw yan. Idinggin nila yung every session except Saturday, Sunday or non-working holiday. So every 2 p.m. unless they decide otherwise ibang oras, 2 p.m. hanggang sawa, pwede silang makinig dun sa mga paratang, mga ebidensya, at ganoon din yung depensa at ebidensya ng Vice President. Yung binanggit mo, Attorney Cayosa, na 10 days na pasasagutin yung ipinai-impeach, kailan magsisimula ang bilang nun? Well, after, di ba natanggap nila ngayon, edi bukas, bibigyan siya ng kopya at pasasagutin siya. So, ganun ho yun. So, malinaw ko kasi yung kung titignan natin yung kabuuan ng constitutional provisions at yung impeachment rules mismo ng Senado, dapat po ito mabilisan, tuloy-tuloy, hindi pinopospone yung hearing. Kasi nga, napakahalaga kasi napakaselan ang impeachment. Kasi ito yung pamamaraan to make accountable yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ay hindi nga ho natalakay sa sesyon, so ibig sabihin, uusad pa rin naman starting tomorrow yung pagbibilang ng 10 araw na yon. Ganun po ba? Opo, kasi ang obligasyon nila, sasabihan, formally inform si Vice President Sara na meron impeachment complaint sa kanya. Kasi tinanggap na nila kanina . So pagka yan, malamang i-deliver yan sa opisina ng Vice President and then upon receipt, bilang ang maximum number of days para sumagot si Vice President Sara, ihain ng kanyang depensa, 10 days lang. Pwedeng sumagot before that, but maximum days is 10 days. So, hindi naman session days yun. So, pagkasagot niya, pwede nang schedule ng Senado yung hearing. Katabihan naman ang lower house, ang House of Representatives, kumanda na yung mga prosecutors. Meron na silang pinalaga, di ba? Mga congressman.
At ganun din yung defense counsel ni VP Sara at i-schedule na nilang start ng hearing. So, Ayun. pag nag-start ng hearing, araw-araw, malinaw yan sa kanilang araw-araw, gagawin nila yan 2 o'clock in the afternoon. Okay? At pwede rin nilang dagdagan ito. No? At wala namang time limit. So, yun ho ang malinaw yan. So, Attorney, sana naman gawin nila yun. Opo, ang bola po ngayon nasa Senate President para yung proseso ay masunod. Ganun po ba yun? Tama po. Tama po. Kasi parang administrative lang muna yun, yung pag-i-inform sa Vice President. Alam na natin lahat po ano yung impeachment charge. Opo. So malamang alam na rin ng Vice President yun. Pero formally, kailangan i-notify siya na meron kaming tinanggap na impeachment complaint laban sa iyo, please sumagot ka within 10 days. Pag hindi sumagot ang Vice President, tuloy pa rin yung kaso. They will take the evidence of the prosecution. Opo.